Mukhang hindi maganda ang posibilidad ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran dahil ang 21 oras ng negosasyon sa Pakistan ay nauwi sa deadlock. Sinimulan ng Estados Unidos ang pagharang sa Hormuz para pigilan ng Iran sa pagpapatupad ng toll system sa pagdaan. Mukhang hindi na muling papalawigin ang 2 linggong tigil-putukan na nagsimula noong nakaraang Martes, kung tatagal pa nga ito ng ganon. Sa kabilang banda, ang tanong ngayon ay, sino ang mas nakikinabang sa panahon ng katahimikan? Ngayon, kailangang suriin ang benepisyo ng bawat panig. Magsisimula ako sa mabilisang pagtalakay ng sitwasyon at kung paano dapat isipin ang mga tigil-putukan. Ngayon, sa unang mahalagang punto, tatalakayin natin ang problema ng Estados Unidos tungkol sa pagre-refuel. Susunod, pupunta tayo sa Iran para talakayin ang isang di pa nasasagutang tanong tungkol sa natitirang kakayahan ng Tehran. Dahil mahirap na ang mundo ngayon, pag-uusapan din natin ang isang hakbang ng China na magpapahirap pa sa ating buhay. Magumpisa ako sa pangkalahatang punto tungkol sa mga tigil-putukan at kasalukuyang kalagayan natin. Mukhang huminto pa rin ang operasyong militar ng Estados Unidos at Iran. Hindi pa rin nare-resolba ang problema sa negosasyon at tuloy ang kilos ng Israel sa Lebanon. Bilang tugon, isinara ng Iran ang Strait of Hormuz, taliwas sa pangunahing batayan ng tigil-putukan. Bilang tugon, hinara ng Estados Unidos ang mga barkong nagbabayad ng toll sa Iran para makaiwas sa pagsasara. Kung may isang salita akong gagamitin para ilarawan ang sitwasyon, ito ay hindi matatagalan. Sa teoretikal na aspeto, paalala lang na ang mga tigil-putukan ay hindi palaging tumutugma sa magiging pinal na resulta. Para tumagal ang kasunduan, dapat ang mga kondisyon ay tugma sa pangmatagalang balanse ng kapangyarihan. May puwang para ayusin ang kasunduan sa paglipas ng panahon na tatalakayin natin mamaya. Hindi pwedeng lumayo ng husto ang mga bagay sa kasalukuyang kalagayan. Nakakatawa sa akin na bawat panig sa labanan ay laging sinasabing mas nakikinabang sa usaping militar ang kalaban kapag may tigil-putukan. Isipin mo ilang beses mo na narinig ang ganitong pahayag tungkol sa Rusya at Ukranya nitong mga taon. Ang totoo, imposibleng parehong makinab ang magkabilang panig. Zero-sum ang kapangyarihan ng mga bansa, anuman ang makuha ng isa, nawawala sa kabila. Ang inaasahang resulta ay maari lamang lumipat sa isang direksyon, kaya iisa lang na bansa ang maaring makinabang sa usaping militar sa paghintong ito. May isang tao na magkakaroon ng dagdag na enerhiya paglabas nila mula sa kanilang kalmadong posisyon at may isang susubok na magdulot ng dobleng pinsala habang nangingibabaw ang kanilang galit. Bilang taga-masid ng digmaan, mas mabuting isipin ang ganitong mga pahayag sa parehong punto na lagi nating binabalikan. Siguro mas mainam na huwag pakinggan ang sinasabi ng mga pinuno tungkol dito. Ipalagay nating mas malaki nga ang magiging pakinabang ng isang panig. Kung malaki ang halaga, hindi posible ang kasunduan at mawawalan ng saysay ang usapan. Isa ito sa mga pangunahing hadlang sa solusyon sa Ukraine. Kung maliit ang pagbabago ng kapangyarihan, pwedeng pag-usapan at ayusin ang problema. Kailangan lang magbigay ng mas malaking konsesyon sa talunang panig. Alam ng talunang panig na mawawala ang kasunduan sa kanila. Kaya, bilang kapalit, dapat agad magbigay ang kasunduan ng mas marami sa bansang yon. Dito pumapasok ang klasikong dahilan para magsinungaling. Lagi mong pinararating na kailangan ko ng mas marami para tanggapin ang kasunduan kahit ano pang totoo. Kaya kailangan nating tingnan mabuti ang aktwal na sitwasyon para malaman kung sino ang totoong nakikinabang. Hindi natin pwedeng basta tingnan lang ang mga salitang sinasabi ng mga lider. Sige, magsuri tayo, simulan sa panig ng US. Tampok dito ang problema ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng oras ng paglipad ng kanilang kampanyang panghimpapawid. Maaring mukhang katawa-tawa yon, lalo na't lahat ng usapan bago magsimula ang digmaan ay tungkol sa nauubos na inventaryo ng mga munisyon ng US. Pag-uusapan natin ulit ang mga bomba mamaya, pero kailangan mo munang may mga eroplano sa impapawid para maihulog ang karamihan sa mga iyon. Ilang linggo pa lang ang lumipas, napag-usapan na ang bumagsak na F-15 at ang paghahanap sa mga tripulante nito. Maaring isipin mong dito na hahantong ang natitirang usapan ko. Hindi naman, sa totoo lang. May mga ganitong problema rin ang mga eroplanong pandigma pero hindi sila ang pangunahing alalahanin. Sa halip, ang mahina sa sistema ay ang eroplanong nagre-refuel, partikular na ang KC-135.
Pinapahintulutan ng mga tanker ang mas mahabang paglipad ng mga eroplanong pandigma sa pamamagitan ng refueling sa ere. Hindi lang sila para sa ginhawa, kundi tumutulong din mapahaba ang oras ng mga mas mahal na eroplanong pandigma sa air. Kung wala sila, mas madalas na kailangang bumalik ng mga eroplanong pandigma sa base. Problema sa mga tanker ay dambuhalang bakal na iniwang nakabuyang-yang ng Estados Unidos sa tarmac. May kaugnayan ito sa kahalagahan ng tigil putukan dahil mas maraming contra-drone system ng Ukraine ang gagana sa Arabian Peninsula. Tingin ng ilang bansang Arabo, ang sistema ng Ukraine ay pangunahing proteksyon sa sibilyang infrastruktura pero hindi ganon gumagana ang air defense network. Nakakita ng drone ang interceptor at pinabagsak ito kahit di alam ang target ng drone. Mas malaking problema ang simpleng matematika ng flight hours. Ang huling KC-135 ay ginawa noong 1965. Hindi yon pagkakamali sa pagtype, 1965 talaga. Galing sila sa panahong ang karaniwang presyo ng bahay sa US ay nasa $20,000 lang. Ang gasolina ay 31 sentimo kada galon at ang mga Beatles ay 5 taon pa bago maghiwa-hiwalay. Kung hindi sira, wag nang ayusin. Pero sa totoo lang, inayos pa rin nila ang KC-135 sa paglipas ng mga dekada sa pamamagitan ng iba't ibang upgrade. Sa kabilang banda, unti-unti nang ipinapasok sa serbisyo ang KC-46 na papalit na eroplano. Malaki ang presyo ngayon na mapanatili ang mga 135 sa ere, pero mas nanginghibabaw ang pisika kaysa pag-asa at pangarap kapag matanda na at mataas na ang flight hours. Araw-araw ginagawa ang maintenance at pagkukumpuni sa lugar ng operasyon. Ngunit ang malalaking pagkukumpuni ay kailangan ng pagbabalik ng eroplano sa Tinker Air Force Base sa Oklahoma. Ayon sa teorya, ang Estados Unidos ang nagpasimula ng tigil putukan para magkaroon ng panahon na maihanda muli ang mga eroplanong pang-refuel at mapahinga ang natitirang fleet. Dahil walang magandang alok mula sa Iran, ipagpapatuloy ng Estados Unidos ang kanilang pagsisikap gamit ang mas pinalakas na Air Force matapos ang tigil putukan. Wala akong duda na sinasamantala ng Estados Unidos ang pagkakataon para ayusin ang fleet nila. Kung makikinabang ang Estados Unidos sa aspetong militar mula sa tigil putukan, hindi lang sa insentibong ito nakasalalay yon. Kailangan din nating isaalang-alang ang ginagawa ng Iran at ihambing ito ng tama sa isa pa. Sige, ano naman ang ginagawa ng Iran? Sa kasamaang palad, hindi malinaw ang sagot dito, kaya mahirap matayak ang paghahambing. Subukan pa rin natin ang makakaya natin. Mas malinaw na sa atin ang kakayahan ng Iran na muling buuin ang kanilang mga programang armas. Hindi ito magiging issue sa madaling panahon. Kailangan ng Iran ng mahabang oras para muling itayo ang mga pasilidad at supply chain. Nagbubukas ito ng tanong kung gaano katagal bago matukso ang Estados Unidos o Israel na targetin ang defense industrial base ng Iran. Sa usaping tigil putukan, hindi halos magbabago ang sitwasyon para sa Iran. Ang mas mahirap na problema, pareho sa usapin ng pampublikong impormasyon at timing ng tigil putukan, ay kung ilang mga armas at pinakaimportante, mga sandatang panlaban sa himpapawid ang nakaimbak sa mga bangkay ng Iran sa panahon ng digmaan. Kung iniisip mong ang sagot ay wala, na kinailangan nila ang lahat ng meron sila, kaya inilabas nila ang lahat ng armas nila, kung ganoon, theoretical na lang ang natitirang bahagi ng tanong na ito. Wala nang natitirang armas na maari pang muling ipwesto ng Iran kaya hindi na mahalaga ang tigil putukan sa mga desisyon sa pagdideploy. Kung hindi, may malaking problema ang Estados Unidos. Unang hakbang sa digmaang panghimpapawid ay wasakin ang panlaban sa eroplano ng kalaban. Kapag kontrolado mo na ang himpapawid, malaya mong maggalaw ang puwersa mo para sirain ang mas mahahalaga o detalyadong target. Upang gawing simple, umaasa ang Estados Unidos sa Tomahawk missiles para sa bahagi ng kampanyang nakatuon sa pagwasak sa mga sistemang panlaban sa himpapawid. Ang ideya dito ay kaya mong abutin ang layo para tamaan ang mga kagamitan ng kalaban pero hindi kanila kayang abutin pabalik. Kita mo ba ang problema? Ang Tomahawk at mga katulad dito ang dahilan ng pag-aalala sa inventaryo ng US lalo na kung may digmaan sa Indo-Pasipiko. Kung huminto muna na matagal ang digmaan sa Iran at may mga mahahalagang kagamitang panlaban sa himpapawid na itinago sa ilalim ng lupa, kakailanganing gamitin muli ang mga Tomahawk. Ihambing mo yan sa mundo ng sunod-sunod na atake na kung laging alam ng US intelihensya ang sitwasyon, fighter jets na lang ang magbabagsak ng JDAMs.
Ganon ang naging pangunahing kampanya ng pag-atake, nakareserba ang mga Tomahawk. Sa kaibahan sa mga Tomahawk, tinitingnan ng militar na parang walang katapusan ang supply ng JDAMs. Dahil dito, maaring mapilitan ng Estados Unidos na palitan ng mga sandatang mababa ang opportunity cost ng mga sandatang mas mataas ang opportunity cost. Nananatili pa rin ang problema sa pagre-refuel, ngunit hindi sabay-sabay na pagkumpuni ng fleet ang solusyon. Ang solusyon ay maglaan ng bahagi ng fleet para sa maintenance upang laging may mga eroplanong bagong galing sa maintenance na bumabalik sa sistema. Ganitong sistema rin ang gamit ng Estados Unidos sa kanilang aircraft carrier, kaya hindi ito banyag ang konsepto. Ang paggawa nito ay maaring mangailangan ng pagpapabagal sa kabuwang dalas ng mga sortie, pero mas mabuti pa rin ito kaysa bigyan ng libreng pagkakataon ang Iran na makahinga. Ngayon, kailangan nating kilalanin ang malaking problema sa arsenal ng US. Ang digmaan sa Iran o ang unang yugto nito ay tumagal ng halos 40 araw. Ilalarawan ko ang tindi ng labanan bilang mataas, pero hindi naman labis. At pagkatapos noon, lahat ng palatandaan ay nagpapakita na napapansin ng Pentagon ang malalaking kakulangan sa kanilang mga imbakan ng Tomahawk. Kung ganoon ang kaso, may naniniwala ba na sapat ang mga imbakan ng Tomahawk noong Enero para sa isang seryosong digmaan laban sa China? Malamang hindi. Ang kakulangan ay palaging nangangailangan ng malaking muling pamumuhunan sa paggawa ng armas na paulit-ulit na ipinagpaliban ng bawat administrasyon. Mas mahigpit ang administrasyon ni Trump sa pagpapadala ng armas ng US sa Ukraine. Pero naging maingat din si Biden. Ito ang dahilan. Ngayon, nasa posisyon ng Estados Unidos na haharap sa malalaking problema kapag kumilos ang China sa mga darating na buwan. Kung mauulit pa rin ang mga problema ng Estados Unidos sa mga susunod na taon, ay nakasalalay sa mga desisyon sa pamumuhunan at produksyon na yung digmaan. Tungkol naman sa China, dumarami ang mga ulat na ang Beijing ay nagbabalak mag-supply sa Iran ng mas maraming mga sistemang panlaban sa impapawid, lalo na yung mga nabibitbit na ure. Mas madali ito kung may tigil putukan at bukas ang impapawid. Hindi madali ang daan sa dagat. Tandaan, may balita na nagpapadala ang Rusya ng kagamitang militar sa Iran, posibleng sa dagat Caspian. Hindi mahirap para sa China gamitin ang Rusya bilang tagapamagitan, kahit mapalubhan ito ang lohistika. Dahil dito, ito ay isang bagay na dapat tandaan, pero hindi ito magiging mahalaga sa desisyon tungkol sa tigil putukan. Ano ang mga pangunahing aral natin na yon? Sinasabi ng lahat na ang tigil putukan ay nakakasama sa tsansa nila kung muling magkadigmaan. Taktika lang ito sa negosasyon, kaya baliwalain mo na lang. Sa praktikal na usapan, nakikinabang ang Estados Unidos sa isang tigil putukan dahil maaari nitong mapanatili at maayos ang kanilang tumatandang fleet ng mga eroplanong tanker. Kapalit nito, maaring bigyan ng Iran ng pagkakataong ayusin at i-upgrade ang kanilang mga sistemang panlaban sa impapawid. Sa tingin ko, ang huling nabanggit na alalahanin ang mananaig. Maisip ko ang mundong tinatanggap ng Estados Unidos ang pagbangon ng air defense ng Iran kahit magdulot ito ng problema sa Tomahawk sa hinaharap. Kailangan lang makita ng Estados Unidos na pabor pa rin ang kasunduan. Hindi may tuturing na paborable ang manatiling sarado ang kipot. Kaya, dapat may magbago. Maaaring umatras ang Iran sa usapin ng Hormuz at payagan pa rin ang internasyonal na trapiko gaya ng dati. Posibleng muling magsimula ng kaguluhan ang Estados Unidos sa loob ng 2 linggo, mas maaga o bahagyang mas huli. Maaaring maghintay pa ang Estados Unidos para makita ang bisa ng kanilang kontra-blockade. Mahirap isipin ang mundo na may patuloy na tigil putukan at saradong kipot. Ito ang pinakamasamang kombinasyon para sa Washington. Tingnan natin kung ilang mahahalagang balita ang lalabas sa susunod na linggo, pero hinala ko na mas marami akong oras na gugugulin sa Lines on Maps Extra sa mga darating na araw. Mag-subscribe kayo doon para manatiling updated. At kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, paki-like, share at subscribe at magkita tayo ulit sa susunod. Ingat kayo!